alias Dodong ipinatumba na ng mga Ruiz. Ibang witness hindi na mahagilap. Ipinaalala ni Senador Jinggoy Estrada na hindi lang legal obligation kundi moral obligation ang pagkakaloob ng proteksyon sa mga testigo. Sa gitna ito ng panggigiit na Estrada na mahalagang bigyan ng karagdagang seguridad ang potensyal ng mga testigo sa kaso ng pagmamaltrato at pang-aabuso sa kasambahay na si LV Vergara. Sa ganitong paraan ay matitiyak na malaya at ligtas na makakatestigo ang mga ito. Ang panawagan na Estrada ay makaraang may magtangka sa buhay ng dating kasamahan ni Vergara na kinilala bilang alias Dodong. Si Dodong ay una nang nagpahayag ng kahandaan na tumistigo laban sa mga employer ni Vergara. Sinabi naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakakalungkot ang kawalan ng tiwala sa mga law enforcement ng mga biktima ng pag-abuso dahil sa tinatawag na wide clout o impluwensya ng mga suspect. Iginit pa ni De La Rosa na nananatili ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa local police, pero para sa ordinaryong tao tulad ni Dodong, mas pinili niya na humingi ng tulong at magpakanlong sa Criminal Investigation and Detection Group kaysa sa local police. Nagkarating sa kaalaman ni Estrada at Tolentino na nasa pangangalaga na ngayon ng Criminal Investigation Group Regional Headquarters sa Calapan Oriental, Mindoro si Dodong para matiyak ang kanyang kaligtasan. Dahil sa pangyayari, maging ang kasalukuyang employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Mr. President, I would like to bring to the attention of this August Chamber the latest development on the case of the abused kasambahay, LV Vergara, which the Senate Committee on Justice and Human Rights, under the chairmanship of our esteemed colleague, Senator Francis Tolentino, is currently investigating. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni LV, si alias Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni LV sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuyang employers at nagtatanong sa mga residente ng bayan ng Paluan, Occidental Mindoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patutuhanan ang mga bintang ni LV at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginoong Pangulo, aking napag-alaman na kanina madaling araw ay na-secure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Calapan, Mindoro Oriental. At dahil na rin sa napabalitang pag-casing ng mga kahina-hinaalang mga lalaki sa tinutuluyan ni Dodong, minarapat na mga kaanak at nagmamalasakit kay LV na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakaraang Lunes. At dahil sa mga pangyayaring ito, maging ang mga kasulukuyang employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Dalawa pang dating mga tauhan ng mag-asawang Ruiz na sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay linaw sa kaso ni LV ay napag-alaman ko na nagtatago at hindi matuntun ng mga kinauukulan. Ginoong Pangulo, bago pa man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Datu. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want to point an accusing finger at anyone at this point, but one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. I believe it is necessary to provide additional security for Dodong, Dodong's employers, and even to aliases JM and Patrick
if they ultimately agreed to testify before the Committee of Justice and Human Rights. Criminal charges of serious physical injuries, illegal detention in violation of Republic Act number 10361 or the Batas Kasambahay were already filed against Vergara's employers before the office of the city prosecutor in Batangas City. Mukhang pader na may tuturong ang binabangga ni LV, Dodong, J. at Patrick. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapastangan sa ating mga umiiral na batas at para sa pagtataguyod ng mas naangkop na mga pulisya. Protecting the witnesses is not just a legal obligation. It is a moral imperative. By upholding this duty, we not only promote the principles of fairness and equality, ensure an environment where they can testify freely and without fear, and foster a culture where the voices of those silenced but willing to stand up for the truth are heard regardless of their social standing and circumstances. Thank you, Mr. President. By the way, Mr. President, I will entertain interpellations after the period of amendments by the good one in his bill, Mr. Senate President. Yes, thank you, Mr. President. Yes. Just a short manifestation lang, Mr. President, Majority Leader. I wish to associate myself with the privileged speech being delivered by our good colleague Senator from San Juan. Alam mo, Mr. President, I think public order really is something that is need to be focused on sa ibang lugar ng Pilipinas. Hindi naman lahat, Mr. President, pero ito ngayon, you can just imagine the sequence of events. Kung gaano kaabusado yung mga amo. Ewan ko kung amo ba is a Tagalog term, Mr. President? Amo is a Visayan term for us. Amo din. Amo. Yes. Yung amo nung katulong na binulag, if you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin nila, ay ngayon ay inatim pa na patayin kagabi. It was not really an attempt, but it was a frustrated murder ang nangyari kagabi. Mabuti na nakatakbo at mabuti naman at mabilis nakatawag kay Senator Tolentino at natulungan rin natin na ma-connect sa CIDG, because you can just imagine, request yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag nyo kaming i-refer sa local police dahil mayaman yan at very influential dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa IDG nyo kami ipa-refer. So, we are very much dismayed, Mr. President, being the chairman of public order and dangerous drugs. Pag ganun ang reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan, na ayaw magtiwala sa local police dahil influential yung mga suspect, ay siguro isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng ganun na injustice na kanilang dinaranas ngayon. So I hope that, Mr. President, that Senator Tolentino will act swiftly on this case, and he should call another hearing para mabigyan ng lesson itong mga suspect na ito, Mr. President. Dahil sobra na talaga. I hope Senator Tolentino will do that. Thank you, Mr. President.
Thank you, Mr. President. Before I recognize the two gentlemen raising their hands, Mr. President, I cannot help also, Mr. President, but join our distinguished colleague, Senator Jinggoy Estrada, in condemning in strongest terms this harassment against our kababayan Dodong Vergara. Mr. President, seeing that video na mismong sarili mong pulis, hindi ka maprotektahan, sarili mong pulis sa iyong komunidad, hindi mo ma-exercise yung right mo to go around, Mr. President. Nakakalungkot, Ginoong Pangulo, and I hope and pray na gaya ng mga nakaraang pagkakataon, ang Senado ay tumayo at nanindigan para ipagtanggol ang marginalized sector of our society, at hindi tayo dapat pumayag, Ginoong Pangulo, na magpatuloy ang ganitong uri ng gawain na maging palakasan system. Pati doon sa kitang-kita naman, Ginoong Pangulo, yung ginawang panghaharas at pagmamaltrato sa ating maliliit na kababayan. With that, Mr. President, may I